Si Laura, isang batang may mabuting puso, ay araw-araw na makikita sa mga kalye, namamalimos upang tulungan ang kanyang ama, si Caio, na nakikipaglaban sa kapansanan na pumipigil sa kanya na magtrabaho. May mga luha sa kanyang mga mata. Naniniwala siya na bawat barya na natanggap ay isang hakbang na mas malapit sa kanilang kaligtasan. Ngunit nagbago ang lahat sa isang masamang araw. Nang si Laura, pagod at naguguluhan, ay nagpa siya na sundan ang kanyang ama. Nakita niya itong pumasok sa isang marangyang hotel, napapaligiran ng mga ngiti at kaakit-akit na itsura, isang mundo na ganap na naiba sa kanyang buhay. Ang pagkalito ay umangkop sa kanyang puso. Paano ang lalaking palaging nagsasabing wala siyang pera ay makakapunta sa lugar na iyon? Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagpalakas ng kanyang tiwala, kundi nagpasiklab din ng apoy ng kuryosidad at sakit sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang pagbabagong ito ay maghahayag ng mga nakatagong katotohanan, emosyonal na mga hamon, at sa wakas, isang daan patungo sa paghilom at pagkakasundo. Sa gitna ng kawalang katiyakan, agad na mapapansin ni Laura na ang pag-ibig at pag-unawa ay maaring maging susi upang baguhin ang kanilang mga buhay magpakailanman. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na ngayon sa aking channel at ikalulugot kung makasama ka rito. Si Laura ay isang batang 12 taong gulang, may malalaki at kumikislap na mga mata, ngunit nagdadala ng isang pambihirang lalim para sa isang taong kasing edad niya. Siya ay nakatira sa isang maliit na bayan, kung saan ang lahat ay magkakakilala, at ang buhay ay simple, ngunit puno ng mga hamon. Mula nang siya'y maalala, ang kanyang buhay ay umikot sa kanyang ama, si Caio. Siya ay naging isang malakas at masipag na tao, hanggang sa ang isang aksidente sa isang construction site ay nagbago ng lahat. Isang araw, habang nagtatrabaho, isang pagbagsak mula sa scaffolding ang nagdulot sa kanya upang makulong sa isang wheelchair. Ito ay hindi lamang nagtanggal ng kanyang kakayahang maglakad, kundi pati na rin ng trabaho na nagpapakain sa kanilang pamilya. Ang buhay, na dati nang mapagkumbaba, ay bumagsak. Habang lumilipas ang panahon, ang kanilang kaunting yaman ay naubos, at si Laura, kahit na napakabata pa, ay napilitang magmatur bago ang kanyang oras. Sa isang kamanghamanghang determinasyon, tumanggi siyang makita ang kanyang ama na nag-isa, kahit na nangangahulugan ito na lumabas sa kalye at humingi ng pera. Araw-araw, siya ay naglalakad sa mga sidewalk ng bayan, nakasuot ng simpleng damit at lumang sapatos, lumalapit sa mga estranghero at nagmamakaawa para sa ilang barya. Ang mga tao sa bayan ay kilalang-kilala siya. Ang ilan ay may awa, ang iba ay tumingin ng walang malasakit. Ngunit si Laura ay palaging may mataas na pag-ugali. Hindi siya kailanman nagbigay din na ang kanyang pagmamataas ay hadlang sa paggawa ng kinakailangan upang masiguro na sila ng kanyang ama ay may makakain. Ang kanyang buhay ay umiikot sa mga simpleng bagay, bumangon ng maaga, bigyan ng halik ang kanyang ama, na palaging may pagod na ngiti sa kanyang mukha, at lumabas upang maghanap ng kabuhayan. Si Caio, sa kanyang bahagi, ay isang tao na, sa kabila ng lahat, ay nagsisikap na mapanatili ang dignidad. Hindi siya kailanman nagreklamo tungkol sa buhay na kanilang tinatahak, at kahit na siya ay umaasa sa kanyang anak, ang kanyang pagmamahal sa kanya ay hindi matitinag. Tinitingnan niya ito na may halo ng pagmamalaki at kalungkutan. Alam na si Laura ay nararapat sa isang ibang pagkabata, puno ng mga laro at pangarap, ngunit sa halip, ito ay nababalot ng sakripisyo. Ang kanilang rutina ay mahirap, ngunit palaging nakakahanap si Laura ng paraan upang gawing mas mabuti ang kaunti na mayroon sila. Minsan, umuwi siya na may ilang barya at, sa ibang pagkakataon, nakakakuha ng piraso ng tinapay o isang pakite ng bigas mula sa mas mapagbigay na tao. Sila ay nagbabahagi ng lahat, kahit na ang maliliit na tagumpay araw-araw, tulad ng isang simpleng hapunan ng sopas na kanyang inihahanda ng may buong pagmamahal. Mahalaga sa kanya ang kanyang ama, at ito ang lakas na nagpapanatili sa kanya na nakatayo. Ngunit, habang lumilipas ang mga araw, isang banayad na pagdududa ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Parang may isang bagay na hindi tama. Ang ama, na palaging napakababa, ay nagsimulang magkaroon ng mga kilos na hindi kayang maunawaan ni Laura. At ang pakiramdam na ito ng pagiging estranghero ay patuloy na lumalalim.
Tuwing umaga, si Laura ay nagigising sa unang sinag ng araw na pumapasok sa bintana ng maliit na silid na kanyang pinaghahasyan kasama ang ama. Ang kanilang tahanan ay mapagkumbaba, may mga peder na nagka-crack at mga lumang muebles, ngunit para kay Laura, ito ay isang tahanan. Ang amoy ng malabnaw na kape ay pumuno sa paligid, isang simpleng luho na kanyang nabibili sa kaunting perang kanyang nakukuha mula sa kalye. Si Caio, ang kanyang ama, ay gising na kapag siya ay lumalabas ng silid, palaging may parehong pagod na ngiti. Siya ay dahan-dahang gumagalaw sa bahay gamit ang kanyang wheelchair. Sinisikap na gumawa ng lahat ng kanyang makakaya upang hindi maging pabigat sa anak. Ngunit, gaano man ang kanyang pagnanais na makatulong, ang kanyang kapansanan ay pumipigil sa kanyang mga kilos. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata, kahit na natatakpan ng ngiti, ay palaging nakakaapekto kay Laura ng malalim. Tinitingnan niya ang kanyang ama at alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy, hindi alintana kung gaano ito kahirap. Sa isang higpit sa lalamunan, kinuha niya ang kanyang maliit na bag na tela, kung saan niya itinatago ang kaunting barya na kanyang nakukuha sa mga araw, at umalis upang harapin ang mga kalye. Sa labas, ang mundo ay tila napaka-indifferent. Ang mga bangketa ay palaging puno ng mga taong nagmamadali, mga sasakyang mabilis na dumadaan, at mga tindahan na may kumikislap na bintana na bihirang tingnan ni Laura. Para sa kanya, ang mundo ay simple, humingi, magpasalamat at umuwi. Bawat araw ay isang ulit ng nakaraang araw, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Alam niya na ang kanyang ginagawa ay kinakailangan, hindi dahil sa kayabangan o pagmamalaki, kundi dahil mahal niya ang kanyang ama, at hindi niya matiis ang ideya na makita siyang nagugutom o nagdurusa pa ng higit sa dati na niyang dinanas. Ang kanyang paboritong lugar para mamalimos ay malapit sa isang panaderya. Ang amoy ng sariwang tinapay ay palaging humihikbi sa kanya, at minsan, kapag siya ay pinalad, may nagbibigay sa kanya ng isang piraso. Ang mga may-ari ng lugar, isang mag-asawang matatanda, ay kilala si Laura at paminsan-minsan ay nag-alok sa kanya ng makakain, kahit na ito ay bihira, dahil wala rin silang marami. Habang lumilipas ang panahon, si Laura ay nagkakaroon ng uri ng kakayahan na maunawaan ang mga tao. Alam niya kung sino ang mas handang tumulong sa isang sulyap lamang. Ang ilan ay mabait, nagbibigay ng barya na may ngiti at mga salitang nakapagpasigla. Ang iba, hindi gaanong ganoon. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo, nagpasalamat lamang siya, kahit na siya ay iniiwasan o tiningnan na may paghamak. Ang mahalaga ay makauwi ng mayroong anuman na makapagpapakain sa kanya at sa kanyang ama. Kapag ang araw ay nagtatapos at ang araw ay nagsisimulang lumubog, si Laura ay bumabalik sa bahay. Minsan, pagod at may kaunting barya sa bulsa. Sa ibang pagkakataon ay may sapat upang matiyak ang isang disenteng pagkain. Sa anumang senaryo, si Caio ay naghihintay sa kanya na may parehong ekspresyon ng ginhawa at pasasalamat, na parang ang simpleng presensya niya ang nagpanatili sa kanya na malakas. Ang hapunan, gaano man kasimple, ay laging ibinabahagi sa mga salitang puno ng pagmamahal. Ang koneksyon sa pagitan nila ay malalim at hindi matitinag. Ginagawa ni Laura ang lahat para sa pag-ibig. Walang pagdududa sa kanyang puso, dahil naniniwala siyang ang mga sakripisyong ginagawa niya ang kanyang tanging opsyon. Ngunit, habang lumilipas ang mga linggo, mga maliliit na detalye ang nagsimulang umusbong sa isip ni Laura. Napansin niya na, paminsan-minsan, ang ama ay hindi mukhang kasing nababahala gaya ng dati. Ang kanyang tingin, na karaniwang mabigat sa pag-aalala na suportahan ang tahanan, ay tila bahagyang bumagaan. Ito ay banayad, ngunit kaya niyang maramdaman. May nagbabago. Isang tahimik na pagdududa ang nagsimulang lumago sa loob niya. Ngunit si Laura ay hindi naglakas loob na magtanong. Hindi pa, kahit kailan. Isa iyon sa mga araw na ang pagod ay mas mabigat kaysa sa normal. Si Laura, na pagod sa kanyang rutina ng pamamalimos, ay nakaramdam ng emosyonal na pagkaubos. Sa bawat hakbang na ginagawa niya sa mga kalye, ang kanyang katawan ay tila tumatanggi, na parang mayroong isang bagay sa loob niya na ayaw nang magpatuloy. Nagising siya na may kakaibang pakiramdam, isang kutob na hindi niya maalis. Sa umagang iyon, habang siya ay naghahanda upang umalis, isang bagay na naiiba ang nangyari. Si Caio, ang kanyang ama,
ay tila mas nababalisa kaysa sa normal. Siya ay nagpalitan ng mga nerbiyosong sulyap, gumagalaw ng mas mabilis sa kanyang wheelchair. Hindi maintindihan ni Laura kung bakit, ngunit naramdaman niyang may mali. Sa halip na ipagpatuloy ang kanyang rutina at lumabas sa kalye, nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa, manatili at manood. Nagpanggap siyang umalis, tulad ng ginagawa niya araw-araw, ngunit pagkatapos niyang lumampas sa tarangkahan ng bahay, nagtago siya sa likod ng isang pader, sumisilip sa bintana. Si Caio, na akala ay nag-isa, ay inayos ang kanyang mga damit at, na may kaunting hirap, ay lumabas ng bahay. Siya ay hindi mukhang ang lugmok na tao na kilala ni Laura. Sa kabaliktaran, mayroong kakaibang bagay sa paraan ng kanyang paggalaw, halos parang siya ay may lihim na layunin. Puno ng kuryosidad at ang puso ay mabilis na tumitibok, nagpasya si Laura na sundan siya. Hindi niya alam eksakto kung ano ang inaasahan niyang matuklasan, ngunit may nagsasabing hindi ito magiging isang karaniwang araw. Panatilihing may distansya, pinanood niya siya habang mabilis na tumatawid sa lungsod, dumadaan sa mga mataong kalye hanggang sa makarating sa sentro, kung saan ang mga gusali ay mas mataas at moderno. Noong sandaling iyon, isang bagay na ganap na hindi inaasahan ang nangyari. Nakita ni Laura ang ama na huminto sa harap ng isang mamahaling hotel. Isang lugar na tanging nakikita niya lamang mula sa malayo, isang napakalaking gusali, na may malalaking pintuan ng salamin at mga nakaputing tauhan na nagbubukas ng mga pintuan para sa mga kliyente. Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata sa kanilang nakikita. Ang kanyang ama, na umaasa sa mga barya na kanyang pinamalimos araw-araw, ay pumapasok sa marangyang hotel na iyon. Bumilis ang kanyang puso. Paano ito possible? Paano siya, na palaging nagsasabing walang kahit isang sentimo bukod sa kanyang dinadala, ay maaring pumasok sa isang napakamahal at elegante na lugar? Naramdaman ni Laura ang isang alon ng pagkalito at takot na sumakop sa kanyang katawan. Mula sa malayo, pinanood niya siyang tinanggap ng respeto ng mga tauhan, na parang siya ay isang mahalagang tao. Ang ama, palaging napakamapagpakumbaba, ay tila nasa bahay doon, sa isang kapaligiran na hindi bahagi ng kanyang katotohanan. Ella ay nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng ilang segundo, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay umabot sa kanya, tulad ng isang suntok sa tiyan. Ano ang nangyari? Bakit niya ito itinago sa kanya? Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ngunit isang bagay ang tiyak, may mali. Alam ni Laura na kailangan niyang tuklasin ang katotohanan, ngunit sa ngayon, hindi niya magawa kundi panoorin mula sa malayo, na may pusong masikip at isip na umiikot sa magulong mga kaisipan. Isang malaking bagay ang nakatakdang ilantad, at nararamdaman ni Laura na ang kanyang buhay ay malapit nang magbago sa isang paraan na hindi niya kailanman naisip. Si Laura, habang nararamdaman ang kanyang puso na bumibilis at ang isip ay magulo, ay hindi makapaniwala sa nakita ng kanyang mga mata. Ang kanyang ama, ang lalaking palaging nagsasabing namumuhay sila sa kaunting pera na siya ay namamalimos, ay nakabukod sa isa sa mga pinakamarangyang hotel sa lungsod. Ang simpleng ideya ay tila imposible, ngunit ang tanawin sa harap niya ay masyadong maliwanag upang maging isang ilusyon. Tinataglay ang determinasyon na matuklasan ang katotohanan. Gumawa si Laura ng isang matapang na desisyon. Papasok siya sa hotel na iyon. Nang walang pag-isip ng 2 bises, naghintay siya ng tamang pagkakataon at, nang isang grupo ng mga tao ang pumasok sa mga pinto, sinamantala ni Laura ang pagkakataon at nakihalo sa kanila, dahan-dahang pumasok. Kumubli siya sa isang sulok ng lobby, pinagmamasdan ang bawat galaw. Ang kapaligiran ay mas kahanga-hanga sa loob, ang sahig na marmol ay nagniningning, at ang malalaking chandelier ay nakabitin mula sa kisam tulad ng kumikislap na mga kristal. Lahat doon ay nagpapalabas ng kayamanan at karangyaan, isang malupit na kaibahan sa realidad na dinaranas ni Laura araw-araw. Halos hindi niya maiproseso ang kadakilaan ng lugar, ngunit wala siyang oras upang humanga. Kailangan niyang hanapin ang kanyang ama, at maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang kanyang mga mata ay naghanap sa lobby hanggang sa, bigla, nakita niya siya. Nandoon si Caio, nakikipag-usap ng mahinahon sa manager ng hotel. Siya ay nakaupo sa isang mesa malapit sa reception,
na may nakarelax na ekspresyon sa kanyang mukha. Sila ay nagtatawanan, tulad ng mga matagal ng kaibigan, at napansin ni Laura ang isang bagay na hindi niya pa nakita noon. Ang kanyang ama ay tila komportable, tiwala, tulad ng isang tao na sanay na sa mundong iyon. Ang puso ni Laura ay kumabog. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bawat hakbang na kanyang ginagawa ay nagdadala sa kanya ng mas malapit sa katotohanan. Ngunit pinapataas din nito ang takot sa kung ano ang maaari niyang matuklasan. Nagpatuloy siya sa pagmamasid mula sa malayo, nakatago sa likod ng isang haligi, hindi napapansin. Si Keyo ay tila ibang tao doon, hindi ang ama na nakikita niya araw-araw sa bahay, nababahala, malungkot at palaging nakatali sa wheelchair. Siya ay tila masaya. Ang kalituhan na dati nang nangingibabaw sa isipan ni Laura ay lalong lumalim. Nagsisinungaling ba siya sa lahat ng oras na ito? Napansin ni Laura na ang kanyang ama ay bumabati sa iba pang mga bisita. Nagpalitan sila ng magagandang salita, parang mga matagal ng kakilala. Walang pag-atubili, walang palatandaan ng nerbiyos o kawalang katiyakan. Ang lahat ng iyon ay tila labis na wala sa lugar, labag sa realidad na kilala ni Laura. Kaya nagsimula siyang magtanong sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang ama. Ano ang ginagawa niya doon? At, mas mahalaga, bakit hindi siya kailanman nagsabi ng kahit ano sa kanya? Ang mga tanong ay nag-umapaw sa kanyang isipan, ngunit alam niya na, sa mga sandaling iyon, ang pagharap sa kanya ay hindi magiging pinakamainam na pagpipilian. Kailangan niya ng higit pang mga sagot bago niya harapin ang kanyang ama. Nagpasya si Laura na ang pinakamainam na gawin ay maghintay at magmasid ng mas matagal. Sino ang nakakaalam, sa kaunting pasensya, matutuklasan niya kung ano ang nasa likod ng misteryong iyon. Sa kabila ng lahat, mayroong isang bagay na mas malaki kaysa sa isang lihim na pamamalagi. Ang mga susunod na araw ay naging isang whirlwind sa isipan ni Laura. Ang imahe ng kanyang ama na pumapasok at lumalabas mula sa marangyang hotel na iyon, ay hindi nawawala sa kanyang isipan. Tuwing tinitingnan siya nito sa kanyang pagod na mga mata, puno ng sakit at, sa parehong oras, pagmamahal, nagtatanong siya kung paano siya nakapagsinungaling. Paano niya pinahintulutan siyang mamalimos sa mga kalye, araw-araw, habang siya ay nakabukod sa isang lugar na hindi niya kailanman magkakaroon ng lakas ng loob na pumasok. Sa wakas, ang bigat ng katotohanan ay naging di makatwiran. Isang hapon, habang si Keyo ay nakaupo sa kanyang lumang wheelchair malapit sa bintana, tulad ng dati, lumapit si Laura. Ang kanyang puso ay bumibilis, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang ang sandaling iyon ay magiging mapagpasyang, ngunit hindi na niya kayang tiisin ang katahimikan. Ama, bakit mo ito ginagawa sa akin? Nagsimula si Laura, ang boses ay puno ng sakit. Bakit ka nakabukod sa hotel na iyon habang ako ay nasa kalye? Namamalimos? Bakit hindi mo ako kailanman sinabihan ng kahit ano? Dahan-dahang itinaas ni Keyo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya. Mayroong anino ng kalungkutan sa kanyang mukha, ngunit siya ay nanatiling tahimik. Sa isang sandali, inisip ni Laura na wala siyang sasabihin, na patuloy siyang magtatago ng kanyang mga lihim. Ang mga luha ay nagsimulang pumataka sa kanyang mga mata. Para bang, sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang naranasan ay nagiging gumuho. Nakita kita, tatay. Nakita kita na nakikipag-usap sa mga tao. Pumapasok sa hotel na iyon. Nagkulang ka sa akin. Ang mga salita ay umasada sa gitna ng mga luha. Humugot si Keyo ng malalim na hininga, at ibinaba ang kanyang ulo. Ang kanyang pananahimik ay nagpalala sa sakit ni Laura. Ang tanging gusto niya ay isang paliwanag, isang dahilan para sa pagkakanulo, ngunit wala siyang sinasabi. Magsalita ka. Nagmamakaawa si Laura, ang kanyang boses ay tumataas. Akala ko ang lahat ng ginagawa natin ay dahil sa pangangailangan, na magkasama tayo sa laban na ito. Pero iniwan mo akong mag-isa sa laban na ito. Sa wakas, nagsimula ng magsalita si Keyo. Ang kanyang boses ay magaspang at pagod. Laura, makinig ka sa akin, sabi niya, sinusubukang pigilin ang emosyon. Hindi ito kung ano ang iniisip mo. Gusto ko lang. Ngunit bago siya makapagpatuloy, niyayanig ni Laura ang kanyang ulo. Ang tunog ng kanyang paliwanag ay tila isang malayong eksyo,
Imposibleng maunawaan sa sandaling iyon ng galit at sakit. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Ano ang gusto mo? Iwanan akong nasa kalye habang ikaw ay namumuhay na parang mayamang tao. Sigaw niya, ang mga salita ay matalim na parang panggugupit. Nagtiis ako ng lamig, gutom, at ikaw ay naroon. Nag-enjoy kasama ng mga tao na hindi ko man lang kilala. Sinubukan ni Kayo na lumapit, ngunit umatras si Laura, tumatangging makinig sa anumang iba pang salita. Siya ay wasak. Ang sakit ng pagkakanulo ay higit pa sa anumang paliwanag na maaari niyang ibigay. Hindi na makontrol ang galit at kalungkutan na humahawak sa kanya. Tumakbo si Laura palabas ng bahay. Ang pinto ay sumara sa likuran niya, na may tunog na tila umaabot sa buong maliit na tahanan. Hindi niya alam kung saan pupunta, ngunit alam niyang kailangan niyang tumakas mula sa nakakabahalang pakiramdam ng pagkakanulo ng taong pinakamamahal niya sa mundo. Habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha, si Laura ay tumatakbo sa mga kalye na kilalang-kilala niya, ngunit ngayon ay tila kakaiba at malamig. Ang puso ay napunit, ang mga damdamin ay naguguluhan, at isang tiyak na kaalaman. Kailangan niya ng oras, distansya, at mga sagot na tila hindi kayang ibigay ng kanyang ama sa sandaling iyon. At sa gayon, nilamon siya ng gabi, na tumatakbo si Laura ng walang layunin, na iniiwan ang bahay na dati ay tila nag-isang ligtas na kanlungan. Sa mga araw na sumunod sa pagtatalo na iyon, si Laura ay naglalakad sa mga kalye ng lungsod. Ang puso ay mabigat at ang isipan ay puno ng mga tanong. Ang sakit ng pagkakanulo ng kanyang sariling ama ay sumisira sa kanya sa loob, at hindi siya makahanap ng kapayapaan. Para bang ang lahat ng kanyang buhay ay isang kasinungalingan, itinayo sa isang pundasyon ng mga lihim na nagsisimulang gumuho. Noong isang araw, habang siya ay nakaupo sa isang bangko sa parke, isang lalaki ang lumapit. Siya ay matangkad, may uban na buhok at pagod na, ngunit magiliw na tingin. Nakilala siya ni Laura sa hindi malinaw, si Davy, isang lumang kaibigan ng pamilya, na hindi niya nakita sa maraming taon. Siya ay palaging malapit kay Kayo bago ang aksidente, ngunit pagkatapos ng insidente, nawala siya sa kanilang buhay. Laura? Tawag ni Davy, may ekspresyon ng gulat nang makita siyang nag-isa. Ikaw ba yon, anak? Ang tagal na. Tumango siya, ngunit ang kanyang tingin ay malayo, abala sa sariling mga iniisip. Napansin ni Davy na may nangyayari sa kanya, kaya umupo siya sa tabi niya at sinimulan ang usapan. Nag-usap sila tungkol sa nakaraan, sa mga mahihirap na panahon na kanilang dinaanan, at sa hindi nagtagal, nagtanong si Davy tungkol kay Kayo. At kamusta ang iyong ama? Tanong niya, sa tila walang pakialam. Kinagat ni Laura ang kanyang mga labi, ang sakit ay muling umusbong. Nandoon pa rin ang galit na nararamdaman niya kay Kayo, buhay pa ito. Ngunit ang oras ay unti-unting nagpapababa ng tindi ng lahat ng ito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya kay Davy ang kanyang natuklasan, ang nakatagong kayamanan, ang perang tila mayroon si Kayo, at kung paano niya pinahintulutan na siya ay mamalimos habang siya ay namumuhay ng isang lihim na buhay. Ang mukha ni Davy ay nagbago, naging seryoso at nag-aalala. Laura, kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Sabi niya, ang boses ay nagiging mas mabigat. Ang iyong ama, hindi siya ginagawa ito para saktan ka. Mayroon siyang isang bagay na hindi mo alam. Tiningnan siya inay Laura, nagaguluhan. Ano ang ibig sabihin ng isang bagay na hindi niya alam? Anong ibang lihim ang maaring umiiral maliban sa isa, na nagwasak na sa tiwala sa pagitan nila ng kanyang ama? Humugot si Davy ng malalim na hininga bago magpatuloy. Pagkatapos ng aksidente ng iyong ama, tumanggap siya ng malaking kompensasyon mula sa kumpanya. Ang halaga ay sapat upang baguhin ang inyong buhay. Huminto siya, parang pumipili ng mga susunod na salita. Ngunit si Kayo, palaging natatakot si Kayo na masisira ka ng pera. Palagi siyang naniniwala na ang isang maginhawang buhay ay maaring magpabalik sa iyo mula sa kung ano ang mahalaga, at ayaw niya iyon. Kaya't nagpasya siyang itago ang pera mula sa iyo. Akala niya, kung patuloy kang lalaban, namumuhay na may mga paa sa lupa, pinoprotektahan ka niya. Ang revelasyon ay parang isang pagkabigla. Naramdaman ni Laura na huminto ang kanyang puso sa isang saglit. Ang isip niya ay sinisikap na iproseso ang mga salitang iyon. Lahat ng pagdurusa,
Lahat ng kahihiyan sa kalye, lahat ba ay bahagi ng isang plano na inisip ni Caio upang mapanatili siyang mapagpakumbaba? Upang protektahan siya mula sa isang buhay na, ayon sa kanya, ay maaring makasira sa kanya? Nagtatago siya ng pera na ito upang matiyak ang iyong hinaharap, Laura. Nagpatuloy si Davy, na may mga mata na puno ng awa. Ayaw niyang malaman mo hanggang dumating ang tamang oras. Sa lahat ng panahong ito, nagtitipid siya para sa iyo, upang kapag wala na siya dito, mayroon kang mas mabuting buhay. Naramdaman ni Laura na nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang halo ng emosyon ang sumalakay sa kanya. Ginhawa, pagkakasala, sakit at isang maliit na pagningas ng pag-unawa. Lahat ng kanyang naisip tungkol sa buhay, tungkol sa intensyon ng ama, ay mali. Ang pagkabigla ng revelasyon ay halos nagpahinto sa kanyang paghinga. Hindi si Caio ang kontrabida na inisip niya, ngunit hindi rin siya ang perpektong bayani. Gumawa siya ng mga mahihirap na desisyon, mga desisyong kumabasag sa kanyang puso, ngunit, sa isang paraan, ang mga ito ay pinangungunahan ng pag-ibig. Huminga siya ng malalim, nararamdaman ang bigat ng kanyang mga emosyon na unti-unting humuhupa. Ang mga piraso ng puzzle ay sa wakas ay nagsisimulang magkasya, at ang larawan na lumalabas ay mas komplikado kaysa sa kanyang naiisip. Nakatayo si Laura sa harap ng isang emosyonal na sangandaan. Matapos matuklasan ang katotohanan, ang kanyang isip ay puno ng magkasalungat na mga saloobin, at ang kanyang puso ay mabigat sa bigat ng isang mahirap na desisyon. Sa isang panig, nariyan ang sakit ng pagkakaenggano mula kay Caio, ang taong pinakamakatiwalaan niya sa mundo. Sa kabilang panig, naroon ang hindi mapag-alinlangan ng pag-ibig na mayroon siya para sa kanya, isang pag-ibig na nag-udyok sa kanya na gumawa ng mga desisyon na, para sa kanya, ay para sa kabutihan ni Laura, kahit na ang mga desisyong iyon ay labis na nakasakit sa kanya. Sa mga araw na sumunod sa revelasyon, halos hindi makatulog si Laura. Kapag pinipikit niya ang kanyang mga mata, naalala niya ang lahat ng pagkakataong siya ay nagugutom, lahat ng tingin ng paghamak na natamo niya habang siya ay namamalimos sa kalye, lahat ng pagod na dala niya sa kanyang malalambot na balikat. At lahat ito dahil sa isang desisyong ginawa ng kanyang ama nang hindi siya kinonsulta. Ngunit sa parehong panahon, hindi niya maiwasang isipin ang mga salita ni Davy. Ginawa ng kanyang ama ang lahat ng ito upang protektahan siya mula sa isang bagay na itinuturing niyang mapanganib, ang labis na kaginhawahan, ang marangyang maaring ilayo siya mula sa mga simpleng at tapat na halaga na labis niyang pinahahalagahan. Gusto niyang manatiling mapagpakumbaba si Laura, na malaman ang halaga ng masipag na trabaho, kahit na nangangahulugan ito ng pagpapaalam sa kanya na magdusa. Naalala ni Laura kung paano, kahit sa gitna ng kahirapan, ang kanyang ama ay hindi kailanman tumigil sa pagngiti sa kanya tuwing umaga. Palagi siyang niyayakap at sinasabing isang araw ay magiging maayos ang lahat. Ngayon, naunawaan niya na si Caio ay naniniwala na siya ay naghahanda para sa isang hinaharap na ayaw niyang maging masyadong madali, isang hinaharap kung saan siya ay magiging malakas, matatag, at hindi kailanman umaasa sa sinuman. Ngunit nariyan pa rin ang pagtataksil. Ang galit, ang pakiramdam ng pagmamanipula, ay hindi maaring baliwalain. Naramdaman ni Laura ang isang uri ng kawalang saysay, na hindi niya alam kung paano punan. Mahal niya ang kanyang ama, ngunit maari ba talaga niyang patawarin siya? Maari ba niyang tanggapin ang katotohanan na siya, sa kanyang pagsisikap na protektahan siya, ay labis na nasaktan siya? Isang hapon, nagpasya si Laura na bumalik sa bahay kung saan siya lumaki. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang nakaupo si Caio sa kanyang wheelchair, nakatingin sa bintana. Mukha siyang pagod, mas matanda kaysa dati, parang ang mga lihim na dala niya ay naging bigat sa kanyang mga balikat sa paglipas ng mga taon. Nang makita siyang pumasok ng anak, pumuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit nanatili siyang tahimik, naghihintay. Lumapit si Laura sa kanya at lumuhod sa kanyang tabi. Sila ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon, nakikinig lamang sa banayad na hangin sa labas. Walang salitang kailangang sabihin sa sandaling iyon, sapagkat pareho nilang alam na ang sandaling iyon ay mahalaga. Ama, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa wakas ay sinira ni Laura ang katahimikan. Ang boses niya ay naguguluhan. Mahal kita,
Ngunit hindi ko naunawaan kung bakit itinago mo ang lahat ng ito sa akin. Naranasan ko ang napakaraming bagay. Sobrang nasaktan na kayo. Humagikik si Kayo, pinapahid ang luha na tumakbo sa kanyang nahuhulog na mukha. Alam ko, anak, at labis akong nagmamalasakit. Nagkamali ako. Ngunit lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Gusto ko lang na maging malakas ka, na hindi mo kailangang umasa sa sinuman. Ayaw kong baguhin ng pera ang iyong pagkatao. Pinikit ni Laura ang kanyang mga mata, lumalaban sa mga luha na nais ding makawala. Ang dilema na kanyang nararamdaman sa kanyang puso ay halos hindi maikakaya. Maari ba siyang magpatawad? Dapat ba? Sa isang panig, si Kayo ay lahat ng mayroon siya sa mundo. Siya ang kanyang nag-isang kamag-anak, ang tanging tao na palaging nandiyan para sa kanya, kahit sa lahat ng pagkakamali. Sa kabilang panig, ang sakit ay nariyan pa rin. Buhay, masakit. Kailangan ko ng oras, Itay. Kailangan kong mag-isip. Sabi ay Laura untayanting to Mateo. Alam niya na ito ay magiging isang mahirap na desisyon. Marahil ang pinakamahirap sa kanyang buhay. Patawarin o hindi patawarin. Magsimulang muling magtiwala o mabuhay kasama ang bigat ng kawalang tiwala, magpakailanman. Nasa isang landas siyang walang likuan, kung saan ang kanyang pagpili ay magtatakda sa kanyang hinaharap at sa hinaharap ng relasyon niya sa kanyang ama. Habang lumalabas si Laura sa pinto, ang hangin ay dahan-dahang humihip at tiningnan niya ang abot-tanaw. Ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit alam niyang kailangan niyang hanapin ang sagot sa loob niya. Isang sagot na, marahil, mangangailangan ng higit pa sa simpleng pagpapatawad. Ang pagkakasundo ay malayo sa pagiging simple, ngunit alam ni Laura na kailangan niyang gumawa ng desisyon. Matapos ang mga araw ng katahimikan, na nagmumuni-muni sa lahat ng nangyari, nagpasya siyang hindi niya maaring dalhin ang hinanakit magpakailanman. Ang pag-ibig niya para sa kanyang ama, sa kabila ng lahat, ay nananatiling malalim, at mas malakas kaysa sa sama ng loob na nararamdaman niya. Sa umagang iyon, bumalik siya sa bahay. Ang araw ay kasalukuyang sumisikat, at ang langit na may kulay kahel at rosas ay sumasalamin ng isang bagong simula. Ang daan patungo sa pinto ay tila mas mahaba kaysa sa karaniwan, at bawat hakbang ay mabigat. Pagbukas ng pinto, nakita niyang ang kanyang ama ay nasa parehong posisyon gaya ng dati, nakaupo sa mesa ng kusina. Nakatitig siya sa wala, na tila naghihintay sa isang bagay na marahil ay hindi na darating. Nang makita siya, ang mga mata ni Kayo ay napuno ng pag-asa at takot sabay. Itay, kailangan nating mag-usap, sabi ni Laura, ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Tumango si Kayo, ang kanyang ekspresyon ay pagod, ngunit alam niyang ang sandaling iyon ay napakahalaga. Gumawa siya ng galaw upang umupo siya, at dito nagsimula ang pag-usap na parehong kanilang kinatatakutan, ngunit alam nilang kailangan. Sinimulan ni Laura na buksan ang kanyang puso. Nagsalita siya tungkol sa lahat ng sakit na naramdaman niya habang namamalimos, sa lahat ng sakripisyo na ginawa niya na naniniwala na wala ng ibang pagpipilian. Ikinuwento niya kung paano ang bawat araw sa kalye ay tila isang walang katapusang laban, at kung paano ang pagtuklas sa lihim ay nag-iwan sa kanya ng kalituhan at pagdawit. Ang mga salita ay umagos na parang isang agos, habang si Kayo, na may mga mata na basang-basa, ay tahimik na nakikinig, sinisipsip ang bawat piraso ng katotohanan na kanyang ibinabahagi. Hindi ko kailanman nais na dumaan ka sa ganito. Anak, sinabi niya, ang boses ay mababa at magaspang. Akala ko, kung alam mo ang katotohanan, maari kang lumihis mula sa landas, mawala sa ginhawa. Gusto ko lang na maging matatag ka, na matutunan mo ang halaga ng bawat bagay, ng bawat laban. Pero, nagkamali ako. Malaking pagkakamali, at ikinalulungkot ko iyon. Ang mga salitang iyon, na binitiwan ng may ganap na sinseridad, ay tumama kay Laura ng malalim. Napagtanto niya na ang kanyang ama, sa kabila ng lahat ng pagkukulang, ay kumilos na may layunin na protektahan siya, kahit na ang pamamaraan ay mali. May pag-ibig sa likod ng sakripisyong iyon, isang pag-ibig na hindi niya alam kung paano ipahayag ng tama. Humugot si Laura ng malalim na hininga, pinapadaan ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok, habang nakatingin sa lalaki sa kanyang harapan. Hindi siya perpekto, ngunit siya ang kanyang ama, ang nag-isa na laging nariyan sa kanyang tabi,
kahit na hindi niya alam kung bakit siya napakahirap. Ito na ang oras upang pumili sa pagitan ng patuloy na pagbabalikat sa bigat ng hinanakit o ang pagpili ng pagpapatawad. Pinapatawad kita, Itay, sabi niya, sa isang tono na malambot ngunit matatag. Ngunit kailangan nating maging iba simula ngayon. Gusto kong may tiwala. Gusto kong maging tapat tayo sa isa't isa. Nangako ka na, mula ngayon, sasabihin mo sa akin ang lahat? Walang mga lihim. Tumango si Caio ng masigla. Ang mga luha ay dumadaloy ng malaya ngayon. Nangako ako, Laura. Wala nang mga lihim sa pagitan natin. Wala nang iba. Ang pangakong iyon ay nagtakda ng simula ng isang bagong yugto sa buhay ng dalawa. Ang tensyon na nakabitin sa kanilang dalawa ay nagsimulang humupa, pinalitan ng isang pangkaraniwang ginhawa. Matapos ang pag-usap na iyon, nagpasya si Caio na panahon na upang kumilos ng iba, at ginamit ang pera mula sa kabayaran upang baguhin ang hinaharap ni Laura. Sinimulan niyang mamuhunan sa hinaharap ng kanyang anak na babae, isang bagay na dapat niyang ginawa mula pa sa simula. Inilista niya siya sa isang paaralan, bumili ng mga gamit sa pag-aaral, at tinitiyak na siya ay makakasunod sa isang buhay na hindi nakasalalay sa pamamalimos o hindi kinakailangang sakripisyo. Si Laura, sa kanyang bahagi, ay naramdaman na ang bigat sa kanyang likod ay humuhupa, kahit na ang alaala ng lahat ng kanyang pinagdaanan ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Ngunit ngayon, mayroon na siyang bagong pagkakataon upang muling buuin ang kanyang buhay, kasama ang kanyang ama sa kanyang tabi, sa isang paraan na transparent at tapat. Habang lumilipas ang mga araw, ang dalawa ay muling nagkonekta. Ang mga pag-usap ay naging mas madalas, ang mga ngiti ay naging mas natural, at ang pagkakaunawaan sa pagitan ng ama at anak na babae ay muling nagsimulang umusbong. Si Caio, sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkukulang, ay naglaan ng oras upang matiyak na si Laura ay hindi na kailanman kailangang dumaan sa anumang uri ng kakulangan. At sa gayon, ang nagsimula bilang isang kwento ng sakit at sakripisyo, ay nagtapos sa isang pangalawang pagkakataon. Si Laura ay nagpapatuloy sa suporta ng kanyang ama, at sabay nilang natutunan na pahalagahan hindi lamang ang pera, kundi ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, tiwala, at pagpapatawad. Ngunit ang pagtatapos na ito, hindi ito ang wakas, kundi ang simula ng isang bagong bagay, isang bagay na pareho nilang alam na dapat alagaan. Pagkatapos ng pagkakasundo, nagsimula ng magbago ang buhay ni Laura at Caio patungo sa mas mabuti. Si Caio, na ngayon ay mas bukas at tapat, ay nagpasya na gamitin ang indemnity na kanyang natanggap upang mamuhunan sa hinaharap ng kanyang anak na babae. Isinama niya ito sa isang magandang paaralan, isang bagay na dati ay tila isang malayong pangarap. Si Laura ay excited, ngunit medyo nag-alala rin, dahil ang bagong kapaligiran ay napakaiba sa kung ano ang kanyang kinalakhan. Sa mga unang araw sa paaralan, nakaramdam si Laura ng kaunting pagkakahiwalay. Ang mga bata sa paligid niya ay tila may mga buhay na napakaiba, puno ng mga bagay na hindi niya alam, mga bagong damit, makukulay na lunchbox, at mga kwento ng bakasyon sa mga eksotikong lugar. Ngunit, sa kabila nito, napagtanto niya na mayroon siyang bagay na marami sa kanila ay wala. Isang panloob na lakas na kanyang nabuo sa buong mahirap niyang pagkabata. Sa suporta ng kanyang ama, nagsimula siyang buksan ang kanyang puso sa mga bagong pagkakaibigan. Gumawa din si Caio ng kanyang bahagi. Siya ay nagpasya na pagbutihin ang kanyang kalagayan sa buhay, namumuhunan sa mga kursong rehabilitasyon na tumulong sa kanya na kumilos ng mas madali. Bawat maliit na pag-unlad ay nagbigay sa kanya ng motibasyon na maghanap pa ng mas marami. Nagsimula siyang magbenta ng mga gawaing kamay na kanyang ginagawa sa bahay, isang bagay na palagi niyang minahal, at nagsimulang tumaas ang mga benta. Ang mga hapon na dating ginugugol ni Laura sa mga kalye, na humihingi ng limos ay napalitan ng mga sandali ng pagkamalikhain at tawanan, kung saan nagtutulungan ang ama at anak sa mga proyekto. Pinalakas ng ugnayan sa pagitan nila. Sa bahay, madalas silang umupo sa mesa upang pag-usapan ang mga hamon ng araw, at ang mga pag-usap na ito ay naging isang ritual. Natutunan ni Laura na ipahayag ang kanyang mga damdamin at ibahagi ang kanyang mga alalahanin, habang si Caio ay nagiging mas presensyal at sumusuportang ama. Sa paglipas ng panahon, namayagpag si Laura sa paaralan,
nagkakaroon ng pagkahilig sa pagbabasa at pagsusulat. Nagsusulat siya tungkol sa kanyang buhay at mga karanasan, at nakatulong ito sa kanya na iproseso ang lahat ng kanyang naranasan. Napansin ng kanyang mga guro ang kanyang talento, at hinihikayat siyang makilahok sa mga paligsahan sa panitikan. Sa bawat tagumpay, naramdaman niyang mas tiwala siya, pinapatunayan sa kanyang sarili na siya ay kayang gumawa ng higit pa kaysa sa kanyang naisip. Ang mga gabi ng pamilya ay naging mga sagradong sandali. Magkasama silang nagluluto, tumatawa, at nagbabalik tanaw kung paano nagbago ang kanilang mga buhay. Madalas nilang talakayin ang kanilang mga plano sa hinaharap, nangangarap ng isang mundo na puno ng mga pagkakataon. Sa bawat hakbang, pinagtibay ni Caio ang kanyang pangako na maging ama na nararapat kay Laura, at siya, sa kanyang bahagi, ay naramdaman na mas minamahal at ligtas araw-araw. Alam ni Laura na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, ngunit ngayon ay naglalakad siya ng magkahawak kamay sa kanyang ama, parehong puno ng pag-asa at determinasyon. Hindi lamang nila muling itinayo ang kanilang relasyon, kundi muling isinulat din ang kanilang mga personal na kwento. At sa ganitong paraan, nagpatuloy ang buhay, puno ng pagkakaisa, pangunawa, at ang katiyakan na, sabay, kaya nilang harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang landas. Ang kwento ni Laura at Caio ay nagbubunyag ng isang bagay na lubos na makatawid sa tao. Ang mga pagkakamaling ginagawa natin sa ngalan ng pag-ibig, at ang mahirap na paglalakbay, upang muling buuin ang nawalang tiwala. Ang halaga ng kwentong ito ay nakasalalay sa pagpapakita sa atin na, kahit sa pinakamasakit na sitwasyon, ang pagpapatawad at pagkakasundo ay posible kapag may sinseridad at tunay na pagnanais na magbago. Naniwala si Caio na siya ay nagpoprotekta sa kanyang anak na babae, ngunit sa huli, lumikha siya ng hadlang sa pagitan nila. Gayunpaman, ang katapangan ni Laura, sa pagharap sa katotohanan at pagnanais na magpatawad, ang nagbukas ng daan para sa isang mas tapat at mas malalim na relasyon sa pagitan ng ama at anak. Itinuturo ng kwentong ito sa atin na ang mga lihim ay maaring sirain ang mga relasyon, ngunit ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay palaging pinakamainam na landas. Pinapaalala nito sa atin na ang pagpapatawad ay hindi nagbubura ng nakaraan, kundi nag-alok ng panibagong pagkakataon upang bumuo ng mas mabuting hinaharap. Higit pa sa pera, natagpuan ni Laura sa kanyang ama ang isang mas mahalagang bagay, ang transparency at mutual respect. Ngayon, nais kong malaman mula sa iyo, nakaranas ka na ba ng sitwasyon kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng pagpapatawad at sama ng loob? Paano mo ito hinarap? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, upang masubaybayan ang iba pang mga kwentong nakakaantig na tumutukoy sa puso at nagpapaisip sa atin tungkol sa buhay. Iwanan ang iyong like at i-activate ang notifications upang hindi makaligtaan ang anumang balita.